na na-bless po ang bawat isa sa ating awitan. Amen po ba? Amen. Tunay nga po na naramdaman po natin yung presensya ng ating Panginoon. At napakasarap po na magpuri na sama-sama sa kanyang banal na pangalan. Amen po ba yun? Amen. Ayan, praise God. Katulad nga po ng inawit natin kanina, sama-sama na magpupuri. And tunay nga po na kayo po na nasa mga tahanan niyo po, namimiss po namin kayo na makasama rin po sa isang fellowship. And I believe po, in God's perfect timing po, magkakasama po muli tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? At sa oras na to, patuloy nga po na ihanda naman po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Kung meron po kayo diyang mga ball pens, yung Bible po natin, ihanda po natin. Patuloy nga na wag po nating baliwalain yung time na ito, yung pakikinig po. Ito po yung pinakamahalaga. Ang pakikinig po ng kanyang banal na salita. Sabi nga po sa Psalms 19 verse 10, "They are more precious than gold, that much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb." Tunay nga po, the word of God is more precious than gold. So napakahalaga po ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, patuloy po na hindi ko na po patatagalin. Tatawagin ko na po ang isang lingkod ng Diyos, ang ating head pastor. Tawagin ko po si Pastor Dominador Doming Delfin. Sama na sa palakpak po para sa buhay ng ating head na pastor. Hello, magandang umaga po sa bawat isa. At maringyan sa inyo yung tahanan na kayo po ay naka-tune in ngayon sa ating pong Sunday service. Alam natin lahat na tayo po ay naka-lockdown ng almost 7 months, no? Mag-8 months na tayo. Napakahirap ng ating kalalagayan as a worshiper ng Panginoon. Marami po tayong paraang ginagamit para po makapag-worship sa Diyos. That's true. As a Christian, pwede po tayo mag-worship habang tayo po bumabasa, nananalangin, nag-worship po tayo. Totoo po yan. Pero iba po yung sama-sama po tayo nagsumasamba sa Panginoon. Iba po ang dating nun. Kasi kalahati po ng buhay natin ang nawawala pag wala na po tayong sama-samang pagsamba. Yan po yung ating pong naranasan dito po sa ating pandemic. Kaya ngayon po meron po tayong ang government po natin ay nagkaroon ng rules na ang church ay nagkaroon lamang ng 10% na dapat na dumadalo sa kanilang mga gawain. So kakaunti pa po talaga yun, kakaunti. Kaya ngayon, narito po tayo, yung 10% ng ating mga kapatiran ay narito po at nagsumasamba. At kayo pong nariyan sa tahanan ninyo, ay pong lahat ay sama-sama pa rin sumamba. Sinisimulan na po natin itong 10% na ito. Baka after a month, hanggang sa December, ay magkaroon na po tayo ng normal na panambahan. At sama-sama na po ulit tayong magtitipon upang magpalakasan, magpanalaginan. Yun po yung plano po talaga ng church, ng iglesia. Kaya po ngayon, siguro masyado na rin po kayong nasasabik, na-excite doon sa pagsamba ng sama-sama. Ewan po ba? Amen. Kayo dyan na nasa bahay, alam ko po, marami po sa inyo ang nasasabik na rin. Nasasabik na ba talaga? O tinawag na. No? Kasi ang tagal ang tagal nung nangyari. Alam nyo, pag tayo may Kristiyano talaga, hindi po basta-basta lamang po dumadaan sa atin yung na hindi po tayo, wala po tayong nararamdaman. Hindi po ganun kadali. Kasi
sangkap na po ng buhay natin yung sama-samang pagsamba. Yung pinakatuloy inaawit ni Sister Becca, yung 133 ng Salmo, na napakasarap tignan yung magkakapatid na sama-sama. So, ganun po ang isa sa mga pamamaraan ng Diyos. Kaya nga po tayo natin, bagamat konti po tayo, patuloy po nating damhin yung kagandahan loob ng Diyos. At sinabi niya rin yan doon sa Hebrew, chapter 10, verse 22, yung kalilimutan, yung sama-sama na yung pagsamba. Sapagkat ito po ang patunay na ang Diyos po natin ay nagnanais sa kanyang mga anak na sama-sama tayo mag-worship sa Panginoon. Kaya ngayon po, sisimulan po natin sa 10%. Ang ating pong panambahan, meron po tayong kapatiran dito, pero talaga pong bilang na bilang, yung protocol talagang sinusunod po natin yan. Kasi ang ating pong government ay nagbigay po ng mga rules about protocol tungkol po sa ating pong pagkilos o pagsasama-sama. Yung po pinatutupad po ng iglesia ito. Pero yung pong panambahan po natin, hayaan po natin, ipagpatuloy po natin ito. Pagpatuloy po, simulan na uli natin. Maaring this coming November or December na, magkaroon ng 30% na yung attendance, o kaya 50% na this coming December, at pag January, 100%. Nakakatuwa po ang mga kapatiran na nasasabik sa panambahan. Bagamat natatakot, nababahala at nag-aalala, I believe meron na po kayong kasabigan sa pagsamba ng sama-sama. Yes, nandun po yung pag-aalala natin sa hawa ng sakit na to, ng pandemic na ito, pero still, ang puso po natin ay nasasabik sa sama-samang pagsamba na ito. Kaya po ba, palakpakan po natin ang ating Diyos. Diyan din po sa lugar po ng Binson, diyan po sa Bicol. Hayaan po natin ang Panginoon, someday, magkakaroon na rin po tayo ng panambahan dyan ng sama-sama. Kasama ang mga taga-God mo sa Makati. Ayun po ba, taga-Binson? Ayun po ba, taga-Makati? Sama kayo. Ayan. Pag tinanong, medyo tingnan namin, Pastor. Tingnan namin. Tapos kasi may kalayuan. Pero di-divide naman natin yan. Sino? 4, 10. So, napakasarap po. Napakasarap po talaga. Napatuloy po natin i-enjoy yung panambahan na sama-sama po tayo mga kapatid. Nakaka-encourage na makita yung mga kapatiran kahit nakamas kayo, kilala ko rin kayo. No? Kahit na po tayo nakamas, kahit naka-patient pa tayo, hindi na tayo magkakalimutan ng mukha. Diba? Yan po yun. Yung iba po talaga, medyo yung mukha ng ibang kapatid natin, hindi ko na masyadong matandaan. Hindi ko na kasi nakikita. Hindi ko na nakita. Magkapatid ba tayo? Yes po. Diba? So, napakahalaga po ito. Kaya lang, medyo hindi pa rin ganun yung seconds, yung kamayan. Diba? Kaya wala na po tayong panghuling awit kanina. Diba? Yung senyasa na lang siguro. So, napakasarap po. No? Napakasarap po na kasama mo yung kapatid mo ngayon. Katabi mo ngayon, natatanaw mo siya. Nakikita mo siya ngayon. Personally, dati, doon lang sa streaming. Sa streaming. Ang hindi po pastor, lagi mong nakikita, pero hindi ko po kayo talaga nakikita. Sa yung mga tahanan. 7 months ko na, may mga kapatid po tayong 7 buwan ko na rin palang na hindi ko na nakikita. Pero ako po, lagi niyo po ako nakita. Yung mga kapatid na tumatayo po rito, lagi niyo po yan nakikita. Kaya kami po ay medyo lihado kami. Kasi hindi namin kayo nakikita. Kami lang na nakikita nyo. No? Pero someday, this coming months, no? Halos matatapos na yung taon natin. Ngayon po ay mag-November na. Matatapos na yung November na to, tapos December. Magpapalit na po ang taon. After Christmas, magpapalit na po ang taon. Napakahirap kasi maki-Christmas na naman tayo, tapos may pandemic pa rin. Pero still, God, magpo-provide ang God ng pangailangan ng kanyang mga anak para ma-enjoy yung Christmas, yung kapanganakan ng Savior through Jesus Christ. Kaya tayo po ay patuloy pa rin po tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Nakakapanibago po ba na tayo po gigising ng umaga-umaga?
Kapanibago, si Tersol yata, nagpunta rito kahapon. Ang nagat na yata, si Rose. Talagang excited na siya eh. Di ba? Excited na kasi malalagay siya sa TV. Nagtawag na siguro siya, nandito ka. Hindi pa ngayon yung streaming. Di ba meron akong part dyan sa gawain na yan. Diba? Kaya hindi pa ngayon, kayo pa lang yun. Hindi pa kahapon yun. So nakakatawa, itong mga ganitong klase ng kapatid na talagang nandoon yung kasabitan na magamit ng Panginoon, magkaroon ng sama-samang face-to-face na pagkikita, pagsamba. Ay ito po yung katuparan na ng mga promise ng Diyos sa atin. Na dumadaan lamang ito, parang isang gabi na dadaan, bukas sisikat na uli ang araw para po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tunay po halos malaking porsyento ang nawawala sa spiritual namin buhay pag hindi po kami nagkakaroon ng sama-sama pong pagsamba. Salamat po sa kabutihan mo sa buhay namin. Narito kami ngayon, bago nag-iilan kami, naniniwala po kami yung plano mo sa iglesia na po po'y laging magkakatipon, ay pangyayari po uli ito. Almost 7 months kami, Panginoon, hindi po kami nagkakaroon ng sama-samang marami ng pagsamba, pero ngayon hindi mo binabalik ang iyong mga anak sa sama-samang pag-worship sa iyo. Panginoon Diyos, pagpalaan niyo po ang mga nasa kanya-kanya pong tahanan. Ingatan niyo po silang lahat. Hayaan po ninyo habang kahapon sila po'y nakikinig, ay maranasan nila ang kapayapaan na ikaw lamang po ang pinagmumulan. At doon po sa mga ibang sumasama po sa mga gawain ito, nakikibahagi po, nakikipanood, nakikinig, pagpalaan niyo po silang lahat, pagkat ang salita po ng Diyos ay wala pong itinatanggi pong tao. Salamat po, pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan sa iyong kabutihan, kagandahan loob sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpan po natin ang ating Diyos. Ngayon po, pagpapatuloy pa rin po natin yung topic natin about love. Isang buwan pa lang naman yata natin itong natuturo. Sawa na ba kayo? Sawa na ba kayo? Alam nyo, para gusto ko na tapusin. No? Tapusin. Pero napakaganda po pag sinabi po kasi maintindihan natin talaga yung word na love. Tingnan po natin, babasa po tayo sa aklat po ng Luke, chapter 12. So ayan, makakapagbukas na rin tayo ng Bible. Dati parang ako lang ang nagbubukas. Di ba? Siguro pagdating nyo lang sa bahay nyo yung binubuksan. Pero ngayon, makikita po natin yung pagbubukas natin ng sama-sama natin pagbubukas ng Bible. Yan po sa chapter 12 ng Luke, verse 7. In Luke 12:7, sabi ito, even the hairs of your head have all been counted. So do not be afraid. You are worth much more than many sparrow. Sabi ko ito, maging ang buhok ninyo bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Sino yung tinutukoy nito mahalaga kaysa sa maya? Tayo po ito. Tayo mga Kristiyano. Ba't tayo matatakot? Kung tayo pala ay pinapahalaga ng Diyos. Kung yung mga maya na walang halaga masyado, nabibili lamang ng dalawang isang pera, ay pinapahalagahan ng Diyos. How much more, sinasabi ng Panginoon, bilang ko lahat ng buhok sa ulo ninyo. Yun po yung sinasabi, huwag kayong matatakot. Kung yung mga maya ay aking inahalagaan, aking pinagpapala, how much more ikaw, tayong mga Kristiyano. Kaya sabi ito, God's love basis for self-worth. Alam po niyo ang basihan po ng Panginoon sa pagmamahal sa atin, yung ating pong pagiging mahalaga natin sa Kanya. Marami pong mga tao ngayon sa kapanahunan, parang iniisip nila na wala na silang halaga sa buhay nila. Wala nang pag-asa. Marami pong ganyan eh. Our true value is God, estimate of our worth. Alam po niyo, ang tunay pong kahalagahan natin, ang Diyos po ang nakakaalam po nun, nakakakita po nun. Not our peers estimate. Hindi po yung iniisip natin. Hindi po yung sa loobin natin.
Ang Diyos po ang nagbibigay po sa atin ng mga pangusap niya na napakahalaga po natin. Kasi minsan ang tao, iniisip niya, wala siyang halaga. Marami po tayong nakakakita ng tao. Kaya minsan ayaw nang gumawa, ayaw nang kumilos, ayaw nang magsumika. Ang kapira niya, wala naman siyang halaga. Pero kung titignan po natin, sabi rito, other people evaluate and categorize is according to how we perform. Siguro ang mga tao, tinitignan tayo kung gaano tayo kahalaga sa pamamagitan ng ating performance, sa pamamagitan ng ating ginagawa, what we achieve doon sa ating mga narating, and how we look, paano niya tayo tignan ng tao. Itong taong to, mahalagang-mahalaga to kasi ang daming nagagawa nito. Maganda ang kanyang performance, maganda ang kanyang na-achieve. Pag tinitignan ko ang taong ito, napakaganda yung tignan. Doon bumabase ang pagpapahalaga ng tao sa tao. Pero iba ang pagpapahalaga ng Diyos sa tao. Yan po yung katotohanan niya. Tayo po ay sinasabi rito sa aking binabasa, but God care for us as He does for all of His creation because we belong to Him. Tayo po'y pinangangalagaan ng Diyos bilang Kanyang mga nilikha sapagkat tayo po ay sa Kanya. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Kung ikaw ay pag-aari ng Diyos, mahalaga ka sa Kanya. Eh po ba, kung yung mga maya sa parang na naipon na paghala pa, lipad-lipad lamang dyan, na napakamura, ay pinapahalagahan ng Diyos, ikaw pa kaya na anak niya. Yun po yung sinasabi po ng Bible. Kaya sabi po sa aking binabasa, thus we can face life without fear. So, haharapin natin ang ating buhay na ito na wala po tayong pagkatakot. Kasi sinasabi nga ng ating Bible, we are very, very valuable to God. Sapagkat ikaw ay napakahalaga sa Diyos, haharapin mo ang buhay na hindi ka natatakot sapagkat ang Diyos na ito ay nagpapahalaga sa iyo. Yan po yung sinasabi ng pag-ibig ng Diyos eh. Yung pag-ibig ng Diyos, yun po yung sinasabi. Alam po natin yung consistency ng pag-ibig ng Diyos. Doon po sa prodigal son. Yung kanyang anak ay naglayas at nilustay ang lahat ng kanyang pera. Pero still, ang Diyos na ito naghihintay pa rin sa kanyang anak. Even though yung anak ay nagkamali ng landas na patutunguhan, pero still, ang Diyos na ito ay laging naghihintay. Ganoon ang pag-ibig ng Diyos, tuloy nagpapatuloy, hindi humihinto. Grabe ang pag-ibig ng Diyos, kung makikita po natin, nag-aalala ba kayo? Natatakot ba kayo? Sinasabi ng Bible, tayo kung assume natin po tayo, naramdaman natin yan. Yan, naka-patient naman tayo, hindi naman nangahulugan takot tayo eh. Kaya ba kayo naka-patient, takot kayo? Yan ang magandang sagot, sumusunod lang. Hindi ka na pupunta rito, naka-patient ka, kasi takot ka. Sumusunod ka lang sa protocol ng government. Kaya maglakad-lakad ka dyan, takot ka sa huli. Diba? Huli ka dyan, magmunta ka dyan. Diba? Pero yun po yung sinasabi po ng Bible, pag tinignan po natin, ano ba na kalalagayan mo sa buhay? Ang dami mga tao walang pag-asa eh. Lalo sa panahon na ngayon, wala ng pag-asa. Pero still, ngayon, Kristiyano pa, hindi ka nawawala ng pag-asa sapagkat ikaw ay pinapahalagahan ng Diyos. Hindi mo pahalaga sa iyo ng Diyos. Ang pagpapahalaga ng tao sa tao, yung performance na achieve niya, yung maganda buhay niya, ito, very valuable ito, maganda buhay. Hindi ganun. Alam po niya, buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1. In 1 Corinthians chapter 5 verse 1, babasahin ko lang po ito. Ang dami po mga taong, yung desperado. Desperado. Kasi nakaranas nga niya ganyang pandemic. Pero kung titignan po natin, sa ating mga Kristiyano, meron pa tayong alam ng mga Kristiyano nagkasakit, tapos nag-COVID, tapos namatay na sa tuto. Siguro sa ibang bagay,
may nangyayaring gano'n. Pero tingnan po natin, ang mga Kristiyano po ngayon, napakahalaga po natin sa Diyos. Napakahalaga po natin sa Diyos. In 1 Corinthians 5:1, sabi rito, ito po medyo, pag tinignan po natin ito, sabi rito, immorality in the church. Bakit napunta ron yung message? Pagmahal ba talaga din ng Diyos itong message na ito? Sabi rin, parusa sa gumagawa ng kalay. Babasahin ko lang po yung verse 1. Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabiling sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama kahit mga pagano hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. So ano po sinasabi po rito? The reason behind a rebuke. Ang dahilan kung bakit sinasaway ng Diyos ang iglesia nakakaranas ng ganitong kasalanan. Yan po yan. Sabi na binabasa ko, the church must discipline flagrant sin among its members. So ang iglesia kinakailangan i-discipline ang kasalanan ito na hayag na ginagawa ng church, nakita sa church. Sa since left unchecked, pag hindi po na-check ito, mapaparalyze po ang iglesia. Mapaparalyze ang iglesia pag hindi po na ito naayos. The correction, however, should never vengeful o hindi. Pagka kinokorek po ang iglesia, hindi nangangahulugan ang ibang mga member ng iglesia na nakakagawa ng hindi maganda sa church. Pag sila ito-correct, hindi ibig sabihin na pinagagalitan sila o pinagagantihan sila. Instead, it should be given to help bring about a cure upang ang correction kung ginagawa po natin sa church, tandaan po natin yan. Ito po yung tanda pa rin ng pagmamahal eh. Tanda pa rin ng pagmamahal. Naniniwala tayo dyan. Ikaw, tinukorek ka ng Diyos kasi mahal ka niya. Nakuha niyo ba yung beses natin na pati yung paghihigpit ng Panginoon ay tanda rin ng kanyang pagmamahal yan. Nabasa na rin natin yan. Nabasa na rin natin yan. The Corinthian believer had refused to deal with the specific sin in the church kasi ayaw talaga nilang intindihin yung ginagawa kasalanan dun sa church. Anong klaseng kasalanan yan? Ang sabi po rito, a man has having an affair with his mother or stepmother. Isang lalaki nakikiapi doon sa asawa ng tatay niya. Yan po yan. Yan po yung binabasa po natin. Alam po, nabasa niyo na yan eh. Sabi sa kanya, the church was ignoring the situation and Paul was saying that it had responsibility to maintain the standard of morality found in God's commandment. So, sinasabi ng ating binabasa na yung sitwasyon na yun ay sinasabi rito ni Paul na dapat ang church ay tatayo doon sa standard ng Diyos at hindi niya papayagan ang ganitong immorality sa church. Yan po yung sinasabi doon. Kaya sabi ko, ganito pala, even though na tayo po ay nakukorek, ito po ay pagmamahal pa rin ng Diyos para magkaroon ng cure ang mga nangyayari hindi maganda sa mga iglesia. God tell us not to judge. God tell us not to judge others. That's true. Huwag nating hatulan ng ating kapwa. But He also tell us not to tolerate flagrant sin because allowing sin not to go discipline will have a dangerous effect on other believers. That's true. Alam nyo, pag sinabing flagrant sin, ito po yung umaalingasaw na kasalanan, nakikitang kasalanan. At pag walang ginawa raw ang church sa ganitong nakikita ng sistema, halos madadami pong lahat pag binasa mo yung verse 6 ng chapter 5 ng 1 Corinthians. Magkakaroon talaga kakalat po ito. So, ganun pa rin kamahal ng Diyos. Ang iglesia, kung nagkakasal ang iglesia, ganun pa rin niya sinasaway ito upang maipadama pa rin niya yung pag-ibig niya sa church. Maipadama niya yung pag-ibig niya sa church. Even ang iglesia ay nagkakaroon ng kasalanan, pero still, minamahal ng Diyos ang iglesia nito at kinukorek niya ito. Yan po yan. Ang sama-sama nang nangyayari sa Korinto.
Diba? Hindi nila ito iniintindi, bagus nagmamalaki pa sila. Ano niya, may hemorrhagic na siya, nagmamalaki ka. So ayaw ng Diyos nun. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, pinipilit niya na i-correct ang ganitong uri na nakikita niya sa church. Kumusta na kayo din sa bahay-bahay niyo? Diba? Wala na kayong balita sa church. Pero ang church po ay talaga kung ang church po ay pinapanatili po natin malinis po ito. Pinapanatili po natin yung standard ng Diyos ay sinusunod po ng iglesia ito. Ano pa pang sinasabi po dyan in John chapter 1 verse 3 and 5, John chapter 1 verse 3 hanggang 5. Diyan po sa John, babasahin ko po, sabi po rito, ang binabasa wika po Tagalog. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya. Sino po yung sinasabi po rito sa pamagitan niya? Si Israel. At walang anumang nilikha na hindi sa pamagitan niya ang nilikha niya. Sa kanya ay nagbuhay. Ang buhay ay siyang ilaw ng isang katauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagabi kailan ng kadiliman. Ano po yung message po rito sa atin? Sabi po rito, God's love bigger than any problem. Naniwala kayo? Minsan pag tinignan natin yung problema, parang nasasakluban ka nun. Diba? Na-penetrate ka na nun at napaparalyze ka na. Dahil ngayon, dami pong problema dumating din sa bawat family. May mga nagkasakit din po sa ating mga anak o mga member ng church. May nagkasakit. Isa na nga po ang pastor, ang inyong pastor. No? Siguro hindi lang ako, marami pang iba dyan. So, sabi po rito, sa akin binabasa, do you ever feel that your life is too complex for God to understand? Minsan, napipil mo ba na parang hindi ka maintindihan ng Diyos sa nangyayari kahirapan mo? Minsan, bakit pinapayaan ng Diyos itong aking naramdaman na ito, nahihirapan ako? Naranasan niyo yung mga pandemic, may kasakit kayo? Yun, parang naguguluhan ka, bakit ako nagkakaganito? Naranasan niyo na ba yan? Remember, God created the entire universe. Lagi po natin tandaan, ang Diyos pinrate ang entire, ang buong universe na ito. And nothing is too difficult for Him. Walang mahirap para sa Kanya. Nakakuha niyo po ba yan? Mas malaki ang Diyos kesa hinaharap nating problema. Mas malaki ang Diyos kesa hinaharap ng problema ng ating bansa. Kung nakatingin tayo sa problema, magkakaroon po tayo ng pagkabalisa. Magkakaroon po tayo ng pagkatakot. Magkakaroon po tayo ng pag-aalala. Yes, ang problema po yung nakakapagpabagsak po yan dahil na po sa ating kung pananampalataya. Pero sinasabi po ng Diyos, kung ang universe ito'y nalikha niya, nagawa niya ito, ang sinasabi ng aking Panginoon, remember that God created the entire universe and nothing is too difficult for Him. Kung nagawa niyang likhain ang buong daigdig, meron bang mahirap para sa Kanya? Ibinigay niya na ang Kanyang bugtong na anak para sa inyo. Ano pa ang pagkukulang na pwede kong gawin pa sa inyo? So yun po yung sinasabi po ng Bible sa atin. God created us. Nilikha ka ng Diyos. Kaya po ba? Ang sabi nga, hindi mapapagtagumpayan ng kadiliman ang liwanag. Hindi magtatagumpay ang dilim sa liwanag. Yan po yung sinasabi ng Bible. Even though dumaranas wala namang tao na hindi problema, pero lagi yung tandaan, napakadali sa Panginoon yung problema mo yan. Tumingin ka lang lagi sa Kanya. Tumingin ka lang lagi sa Kanya. Sapagkat mas malaki ang Diyos sa ating mga problema. Ano ba yung problema mo? Hindi ka matulog, problema. Walang nasakyan ngayon masyadong problema. Ngayon nga, nandito tayo lahat eh. Maraming nanarito. So, hindi masyadong problema. God created you. He is alive today. And His love is bigger than any problem.
Tandaan nyo, He is alive today. And His love is bigger than any problem. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo, pinaglilingkuran ko, pinaglilingkuran nating lahat. Kaya mas malaki ang Diyos na to sa mga problema na naranasan mo yan. Naranasan ba yan? Kaya napaka ano po ng pinag-uusapan natin sa love. Basahin ko pa po yung Colossians 1:8. Wala tayong tiger ngayon. Seryoso mo ba ako? Baka napasarap ako dito. 2 oras na ako dito. In Colossians 1:8, babasahin po natin. Ito po ang paganda po nitong binabasa po natin. Sa 1:8 ng Colossians, sabi rito, sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. So, tingnan niyo rito. Ang sabi po rito, why Christian? Question to why Christian have no excuse for not loving others? And dito na naman tayo pupunta. Diba? Why Christian have no excuse for not loving others? Bakit tayo mga Christian? Wala tayong makakiladayan para hindi mo mahalin yung katabi mo ngayon. So sabi na basa ko, because of their love for one another, Christian can have an impact that goes far beyond the neighborhood and communities. Alam po niyo, dapat mahihita natin. Magkaroon tayo ng impact sa mga neighborhood, sa mga communities natin. Now, siguro, sa isang church, may baguhan dumalo. Siguro, 2 linggo pa lang makikita niya, sarap pala yung church nito. Nagmamahalan sila. Mahingan niyo yun. Kasi iba yung pagmamahal na pinakikita natin kaysa sa pagmamahal ng dyan sa labas Dapat nahihigitan natin yan. Kaya sabi sa binabasa ko, Christian love comes from the Holy Spirit. So, nakita natin dito, sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. So, pag-ibig po palang nananahan sa atin ay galing sa Espiritu ng Diyos. Yun po yan. Kaya sa Galatians chapter 5 verse 22, nakakabisado niyo ba ito? Yung 9 fruit of the Holy Spirit. Nakabisado niyo ba yan? Diba? May alam ba kayo kahit isa? Yun, gentleness, meekness, diba? Faith, self-control. So, ito dapat, kasi ang Diyos ang nagbigay niya sa'yo Ang Diyos ang nagbigay niya sa'yo. Kaya sabi diyan, di ba? The fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, weakness, temperance. So, ibig sabihin, ito ay pinigay ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ibinigay ito sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya, the Bible speaks of it as an action and attitude, not just an emotion. Sinasabi po ng Bible po sa atin na ang pag-ibig na ramdaman natin ay kinakailangang i-a-action natin. Hindi emotion lang. Ako ano ba yan? Puro emotion ka lang. Pero wala ka namang action. Hindi ka naman sinasabi pag-ibig ng Diyos. Nakita mo ba kayo emotional? Naranasan ba maging emotional kayo? Kailangan mo ma-action. Kaya sabi sa Romans chapter 5 verse 5, ano sabi ba? Diba? Ang Espiritu ng Diyos ang naglagay sa inyong puso nito. So, ibig sabihin ng pag-ibig talaga ay inilagay ng Espiritu ng Diyos sa puso mo natin. Kaya wala kang dahilan para hindi mo mahalin yung kapwa mo. Wala kang dahilan. Christian have no issues for not loving because Christian love is a decision to act in the best interest of others. Yan po is the son. Hindi puro emotion.
Pero hindi ka uma-action. Ang love, may action. May gawa. Lagi ka na lang awang-awang, wala ka nang ginagawang tulong. Na pwede ka naman makatulong. Ano pa nila kung wala ka talagang pwede magawang paraan? Hanggang awa na lang ba? Walang action. Meron po rin ito yung tinanong ko noon. Can you love someone but still dislike them? Ibigin mo pa rin ba siya kahit na hindi mo siya gusto? Ano? Ang pinag-aaralan ko ito, hirap yata yun. Can you love someone but still dislike? Makakaibig ka ba sa kanya kahit hindi mo siya gusto? Tatanong ko yan paano nyo masasagot yan? In 1 John chapter 2, verse 9 to 11. In 1 John chapter 2, verse 9 to 11. To 11. Nag-John. Ng 1 John. Tingnan niyo po rito. Sabi sa binabasa ko. Ang nagsasabi siya nasa liwanag, ngunit napupot sa kanyang kapatiran ito, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. So, tingnan po natin itong mga talatang ito. Sabi rin sa amin nabasa. Does this mean that if you dislike someone, you are not a Christian? Kung ikaw ba ay ayaw mo sa isang tao, mahal ba hindi ka Kristiyano? Kung ba ayaw mo kay kapatid, mahal ba hindi ka Kristiyano? Meron ba kayong mga kapatid na ayaw mo rin? Sagot, di ba? Sabi sa binaba, these verses are not talking about disliking disagreeable Christian brothers, sister. Hindi po pinag-uusapan dito yung mga hindi mo makasundo o yung ayaw mo. Hindi yan ang pinag-uusapan dito. Sinasabi po ni John. John will focus on the attitude that causes to ignore or despise others, to treat them as ano ba sinasabi rito? Irritant, competitor, or enemies. Yun po yung sinasabi po ni John dito. Christian love is not a feeling but a choice. Ang pag-ibig po ng Kristiyano tinutukoy rito, hindi po yan nararamdaman mo. Kundi yan ay choice mo yan. Choice mo yan. Kaya sinasabi kung sa akin binabasa rito, there will be always be people we will not like us as well as others. Totoo ito, hindi sa inyo. Diyan sa bahay nyo. Totoo ba ito? There will be always be people will not like as well as others. Meron kang tao, pero minsan meron kang dislike, hindi mo gusto. Dito ba sa church, meron kang hindi nagustuhan? Sabi ka, yung pa magtapat ha. Christian love is not a feeling but a choice. We can choose to be concerned with people and well-being and treat them with respect. We can choose to be concerned with people well-being and treat them with respect. Yes, pwedeng magkaroon ka ng hindi mo siya nagustuhan, pero respect andun. Respeto andun. Totoo naman yun sa buhay natin. Minsan meron kang mas mahal sa kapatiran kaysa sa iba. Parang maselan yung tinuturo mo na ito. Dahil that's true. Totoo po yan.
Pero ang sinasabi ng aking Bible, sabi ng Bible, we can choose to be concerned with people well-being and treat them with respect, whether or not we feel affection toward them. Whether or not, sa ayon sa gusto, nakakaramdam ka ng pagmamahal sa kanila. Kahit na dislike, hindi mo siya nagugustuhan. Ewan ko kung naramdaman niya yan. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi na ba ito? If we choose to love others, God will help you. God will help us express our love. If we choose to love others, God will help you. God will help us express our love. Hingin natin sa Diyos na tulungan lalo natin mga Kristiyano, ang kapwa Kristiyano natin. Piliin natin na mahalin sila at matulungan tayo ng Diyos na hindi lamang natin sila mahalin, kundi ma-express, maipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila.